Wow, sinabi. Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, ko'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi sayang saan bang damo ka pa. Magkasama sa isang pahina, libre lang ang aming pagsulikat. Umiyak, tumawa at manampalataya hanggang sa napunta. Tuloy-tuloy ang saya. Yung pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-ibigyan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa siya, kahit hindi kita. Good evening. Welcome. This is your show. This is your life. AGT. Anything Goes Topic. Season 5. Episode 38. Today is October 24, 2023. And it's a Bible Tuesday. Sige, paayos mo na. Pahina. Opo muna. Opo muna bago mo. Pakita mo ng isang ano. Hindi, palitan na isang wire doon sa baba. Yung pula. Teka lang po sandali. Technical problem. Wala kang mic, Bert. Hello. Salita na tayo, pwede naman anong balita? Well, maraming balita ngayon na ikangabubulaga sa ating mga Pilipino. Tulad ng, Si dating Presidenteng Duterte, sinampahan na ng kaso ng ACT representative na si Franz Castro. Grave threat. Ba't yung tinakot niya? Kasama yung kasi doon sa naging pronouncement dati ng Presidente na connected doon sa kini-question na intelligence fund ni Vice President Duterte. Nagsalita si Presidente noon, dating Presidente, na kung makukuha nga at maaprobahan yung pondo na iyon, parang may mga ipapapatay daw, something like that, yung nagbigay ng salitang pagpapapatay. Lalo na yung Franz na yon. Hindi nung actually binanggit yung kumpletong pangalan ni Franz Castro or ni Congresswoman Franz Castro. Ang binanggit lang, Franz. Correct na yan. Yun ang nangyari, ayon sa mga abogado ni Franz Castro, the Representative Franz Castro, may ground daw ng grave threat yung bagay na yun. Hello. Okay? Hello, wow, meron na. Malakas konti. Mahina. Hello. Yan. Okay na. Pasensya na po kayo, medyo may problema lang yung ating... Wire. Kumusta ka na? Araw sa araw ngayon, senyor. May boses na ako. Yun. Yung nga rin tatanong ko. Medyo may mga nagtatanong po kung walang healing live, no?
Actually, may healing live for replay, no? Hindi live, replay. For 2 consecutive days. Dahil po, wala ako talagang boses. Hirap na hirap po ako. So, nung umaga, okay pa sa lecture. Kaya lang, pagdating sa after ng healing, tapos healing uli, wala na, naubos na yung boses. At saka kailangan ipahinga mo naman talaga yung boses mo doon eh. Despite the fact na gano'n na nga ang boses mo, tinry mo pa rin your very best para gampanan yung dapat gampanan, yung healing, at pati na rin yung mga iba pang bagay. Lakas sa mga si Tata Bert, medyo mahina. Hello. Yun. Lapit mo konti. Malayo lang pala sa bibig ko yung microphone. Yan. So, ayun. Kaya nga, Hindi pa naman na 100% at least better yung boses mo. grabe po yung tumama sa atin, ha? Yung tumatama sa atin, mabilis makahawa, pero hindi naman fatal. Bakit okay. May connection din pati sa yung pagdudumi ng tao, no? Oh, sakit ng tiyan, yan. Nandiyan. So, battery power 10% na lang. So, Marina, Espadilla, kamusta? Helen Tolentino, yan. Lisa Gale, no? Arthur Caberoy, yan. Leanne Manakpo, yan. Linda Umanya, yan. Ginay, kamusta ka na, Ginay? Sensya na po sa ingay, no? Yung wire po yung nagloko. Okay? So, ano ba? Yung gera, kamusta na yung gera? Yung gera sa, ganun pa rin, nakihalo na ang Hezbollah. At yun, ayon sa balita, more than 100 na Pilipino na nasa Lebanon, gusto na rin magpa-repatriate. At ginagawa naman ng paraan ng gobyerno. Bagay yun. Okay. Ano ba? At in connection with that din, 4 na yung mga hostages na ang pinapakawalan. Una, 2 na Amerikano. Ngayon naman, 2 taga-Israel ang nirelease. Nita Troy, kamusta? Irene Nicolas, good evening. Thank you pala, Irene, no? Pagpunta dun sa pinapahanap ko sa'yo. Thank you very much. May isang araw, madalaw pa rin natin. Yeah, Dadabert, ano ba? Ayun nga, then, ito na naman, palitan na naman, yung 2 barko natin. Supply boat natin na papuntang Ayungin Shoal para magbigay ng supply sa ating mga tao doon, binangga naman ng malalaking Coast Guard ship ng China. As usual, nag-file na naman tayo ng protest tungkol sa pangyayari yun. Pero may nakita ko isang video parang tayo yung nagpabangga Tayo nagpabangga? Oo. Siguro hindi maiwasan dahil lapit yung barko ng ng China. Kasi, padiretso yung malaking barko ng China. Yung sa atin, maliit, dire-diretso. Ayun, nabangga. Hindi ko alam Yun nga. Yun yung version ng China. Ang version naman ng Pilipinas, binangga sila. Pero makikita mo, ang nasa top speed, yung barko ng Pilipinas. Yung sa China, halos steady lang, madahan-dahan. Pero hanggat maaari talaga hinaharangan ng China yung way ng Oo nga, pero ang pinag-usapan natin yung banggaan. Tama? Yung banggaan. Yan. Parehong nagpo-protesta yung 2. Kay Gina, Switzerland to, di ba? Tapos sa Denmark. Grabe daw yung bagyo, no? May mga binabahan na lugar doon. Wala masyadong ulan, malakas ang hangin, yan. Pataas ng tubig mula sa karagatan. So, hindi lang exemption sa Pilipinas, lalo na sa Parañaque, ang baha. No? Pabukas na yung aircon natin, sobrang lamig ka rin. May init na ulit. Kanina lang, on my way here, grabe yung lakas ng ulan. At talagang may mga, along the way, may mga may mga nagbabaha na sa nakalye. Awa na Diyos, pagdating dito sa may malapit na sa dito,
medyo nawala na rin yung lakas ng ulan. Yan, Melinda Lanera is watching. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan. Siguro nagtataka sila bakit tayong dalawa ang salita ng salita rito. Where is Anje? Well, medyo nag-beg off siya muli. Tinanggal na natin. Tinanggal na natin. Yun ang totoo. Sige. Masyadong loaded sa trabaho lang ko si Anje. Loaded sa trabaho. Bago ng trabaho, tigilan mo yan. Masama yun sa AGT. Oh, sige, ano pa? Yung unang nabanggit natin na isang beauty contestant sa Batangas na 11 days nang nawawala. Meron na raw tinatawag na person of interest ba yun? Na something like that. Interest. Person of interest. So, ibig sabihin, may suspect na sila. Meron na. Ikaw. Aurora Mayo is watching. Uy, si Auri. Sa mga kandidato po natin dyan, no? Good luck sa inyong lahat. Kakalaban man kayo, sa araw lang po yung eleksyon, huwag mo sana naman magpatayan. Yun nga. Yun ang pumili. Kaliwat ka na ng balita ngayon na ika nga patayan or aksidente na election connected, related. Sana naman ika nga bawas-bawasan po natin ang pagiging agresibo sa isa't isa na nagre-resulta sa mga ganong klaseng violence. Bakit ba ang init-init nila sa politika? Yun nga Luti ng sweldo. Yun nga. Kapangyarihan? Maybe. Most probably, yun nga. Ang ano niyan. Ako po tumakbo rin, konsehal. Bayan po. Talo eh. Lahat ng talo, ako yung masaya. Well, maganda yung naging episode natin sa AGT nakaraang Friday. Virtual War. At nabiligyang kulay lalo at binuhay lalo ng ating special guest na si Brenda. Salamat Brenda sa taga-guest ng araw na yun. Thank you very much. So, ano ba? Ano ba ang ating Connection with may low pressure area na papasok. Pero either by Sunday or Monday pa naman yon. Mukhang hindi naman lalakas ng gusto. Hopefully, ganun nga ang mangyari. Okay. So, ano pa? May mga pangyayari. Although Ay, yung 15 years kami na nahimik. Ngayon, lalabas na kami. Lumabas na rin yan eh. Positive daw. Talaga. Yun. Sabi ni Nathan Roy, Tatabert, tumakbo ka na rin po. Tama na yung brisk walking. Ayoko tumakbo. Brisk walking lang ang kaya natin. Yan. So, ano pa? Dami-dami tuloy Memes ba yun? Memes? Yan. Si Glock 9 daw, may anak rin daw sa labas. Uy. Hindi lang mapatunayan kasi wala apelido. Glock 9. Paano, senyor, kung machismis ka na may anak ka rin sa labas? Akin yun! Yun ang kaibahan, Oo. Yan. Ang babasahin nga pala natin na chapter ngayon ay 10, 11, 12 ng aklat na Uno at Uno Mga Hari. Unang libro. Unang libro ng mga hari. Parang mo mag-waiting eh. Unang libro ng mga hari. Anong tumatanda ka pa, bro? Uno. Sally Bore, kamusta? Uy. Biko Punsalan. Yan. Magandang gabi. Uy, sino nga yung guest natin? Brenda. Brenda, yan. Hello everybody. Kabati lang namin sa iyo na napakagandang episode. Tapos ipon, mag-ingat. Magpalakas ng resistensya sa lahat.
Vitamin B. Ano vitamin B? Vitamin C. At saka honey. Yan, katulong. Ako, isang kutsara, hindi lang kutsaritang honey, araw-araw, isang kutsara. Hindi. So, umaga honey ako, sa gabi. May question pala ako, no? Pag may mga problema, no, na gaano sa'yo, yung nagbibigay sakit ng ulo sa'yo. Yan. Ano bang pinagagawa mo yung mga tao na nagko-comment? Yan. Mga negatibong comment. At Basher. Something, basher. Wala naman, hindi ko pinapansin. Oo nga. Ako rin, hindi ko pinapansin. Hindi ko pinapansin. Basta pag, ito, going public tayo, di ba? Kung may mga bashers yan, bahala kayo sa buhay nyo. Kanya-kanyang trip tayo. Ito trip ko eh. Kung ayaw nyo, di wag. Pero gibas nyo ako, problema nyo yun. Di ba? Hindi mo problema yun. Basta wala naman ang control sa sasabihin nyo, bahala kayo. Di ba? Basta ako, may control ako sa sasabihin ko. Kung anong gusto kong sabihin, bahala din ako. Basta kanya-kanyang trip tayo. Kasi may mga namang problema eh. Gusto niya, lahat ng tao yun ang sasabihin na yun. Ay, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Guli-guli mo lang yan. Wala ka kasi control sa If you go in public, lalo na sa Facebook, yan, sa social media, expect sari-saring komento. Ngayon, kung balak mong lahat lang aayon sa'yo, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yun. Okay? Paubos sa yung GA, kakainom namin ng asawa ko. Na-addict na po kami sa GA. Masama ba yun? Hindi. Kasi prutas at gulay lang yun. So, yun ang problema. Naubos na. Yun ang malaking problema. Okay. Sige. Anong ba tanong? Sana po sa pagbabasa natin ng Bible mamaya, magkaroon din naman kayo ng contribution by way of your questions para mas lumawig at lumawak po yung ating panayam, no? Ang ating diskusyon. Christine Troy, asawa ni Nathan Troy, nanonood din. Magandang gabi sa iyo. Balik Alindog. Pagandang bata niya. Gusto ko yung mukha niya. Hindi nakakasawa tingnan. Yung habang tumatagal, gumaganda. Yung asawa niya, habang tumatagal, gumaganda. Habang tumatagal, gumaganda. Hello, Nathan Troy. Nakakat po eh, wala tayong magagawa eh. Mamulang sa ibang lugar eh. Ano raw? Gusto mo ulitin ko? Ulitin ko, ha? Si Christine Troy, na asawa ni Nathan Troy po, balik Alindog. Habang tumatagal, ang ganda tignan, yung kaya-aya sa mata. Yung sarap tignan eh, no? Gumaganda talaga. Yung asawa niya, habang tumatagal, huwag na lang. Huwag na lang. Ayaw ko magsalita. Alexander, uy! Hi Alex, kumusta? Back Agree to na. Manila siya, back to Manila. Back to Manila, yan. Baka makita natin bukas yan. Naraw-send niya, nako, happy birthday, ganda ng message ko. Yun, totoo, ganda nga. At pati yung gift mo sa kanya, ganda. Yung speech mo, maganda rin? Hindi, yun na lang hanggang doon lang yung kaya ko eh. Pero yung speech mo, ganda talaga. I agree with that. Ulitin ko. Ulitin mo nga dito. Hindi po, summary ko po yun. Pinapalakpakan ko po sa mga audience yung kanyang mga anak. Kasi po sila ang gumastos ng birthday. Kung saan mayroong roses, may pa-roses, may pa-candles. Sabi ko, napakaganda. Palakpakan natin ang kanyang mga anak dahil ginawa ito habang buhay pa sila. Habang buhay pa siya. Hindi kung kailan patay na, saan magsisindi ng kandila at bulaklak. Palakpakan natin. Ito ang tunay ng pagmamahal na naibibigay natin sa ating mga magulang. Okay? Hindi ba? Intindihan ba? Oo. Ulitin mo nga. Para sa ilang yun.
May napanood po ako sa FB nung mangingisda, nag-alapas and furious sa karagatan, hinabol ng mga injit. Sa West Philippine Sea po yan eh. Wala po tayong magagawa bora-bora yung ating mga bangka eh. Tagal na ng panahon ganun pa rin yung mga bangka natin. Kahoy! Kaya naman natin gumawa. Oo, totoo. Tagal na. Puro, puro palalakasin at i-improve ng gusto yung ating defense, ang ating mga gamit pang-depensa, pero wala rin. Bakit kaya? Hindi natin malaman. Ang alam ko. Maraming commissioner! Yun. Alam niyo po, senyor, dati akala ko, ama ni David, si King Solomon, baliktad pala. Kaya nga po napakaganda ng nakikinig. Okay lang yung magkamali. Maganda nga yung minimension mo yung mga, tapos yung knowledge na nagiging mo. Salamat po sa pakikinig, niliwanag po yung mga pagkakamali po ganyan. Normal po yun, normal po yun. Sino to? Si Brad, sino nga to? Brenda? Hindi, Chari. Kasi iba-iba pangalan eh. nga eh. Good evening, Chari. Nice to hear your voice again, Senyor. Hey, salamat po sa mga dasal. Salamat po. Basa na tayong Bible. Okay. Babasa tayo mula sa... Linda. Teka, nawala ng... Yan. Isang... May laman yan. Isang ano? Isang microphone. Isang mic. Hello. Okay. Magbabasa na po tayo ng topic nating chapters sa araw na ito. Una po, yung chapter 10. Anong libro? Chapter 10 ng aklat ng unang aklat ng mga hari. Yan. Inisip ko ba? Nasa isip ko na naman uno eh. Unang aklat ng mga hari. Ang pagdalaw ng reyna ng Siba. Nabalitaan ng reyna ng Siba ang katanyagan ni Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Dumating siya sa Jerusalem na may kasamang maraming alalay at may dalang maraming kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na siya ni Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang tanong, at wala ni isang mang hindi ito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga opisyal, at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo pa lang lahat ang narinig ko tungkol sa inyo at sa inyong karunungan. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong nakita ko na ang lahat, napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa ibinalita nila. Napakapalad ng inyong mga asawa. Mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin si Yahweh, ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ni Yahweh sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan.
At ang hari binigyan niya ng halos 4,200 kilong ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Siba kay Haring Solomon. Bukod dito, ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo ng hari at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling dumating o nakita kang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. Ibinigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Siba ang bawat magustuhan nito. Ang lahat niyang hinihingi bukod pa sa kanyang kusang ipinagkaloob sa reyna. Pagkatapos ito'y umuwi na ang reyna, pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Siba. Ang mga kayamanan ni Solomon. Ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 23,310 kilo. Hindi pa kabilang dito ang buwis na galing sa mga mangangalakal, ang tubo sa pangangalakal mula sa labas ng bansa, at ang buwis na galing sa mga hari ng Arabia at sa mga gobernador ng mga lalawigan. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking kalasan na balot ng ginto. Umabot sa 15 librang ginto ang nagamit na pambalot sa bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 maliliit na kalasan na may balot din ginto. Halos 4 na librang ginto ang nagamit sa pambalot sa bawat isa. Ipinalagay ng hari ang mga nasabing kalasan sa palasyo sa bulwagang tinatawag na Gubat ng Libanon. Nagpagawa rin siya ng isang malaking tronong yari sa garing ng elepante na may mga balot ding gintong lantay. 6 na baitang ang paakyat sa trono. May ulo ng bisirong baka ang ulunan ng trono at may patungan ng bisig sa 2 tagiliran. May 2 leon na nakatayo sa tabi nito at 12 naman sa magkabilang dulo ng mga baitang. Kailan may wala pang ginawang trono na tulad nito sa alinmang kaharian. Gintong lahat ang mga inuman ng Haring Solomon at gayon din ang mga kasangkapan sa bulwagang tinatawag na Gubat ng Libanon. Walang kagabitang pilak dahil hindi pa ito pinahahalagahan noong panahon ni Solomon. May mga malalaking barko siya sa karagatan, kasama ng mga barko ni Hiram. At tuwing 3 taon ay dumarating ang mga barkong ito na may dalang ginto, pilak, garing, mga unggoy, at pabo real. Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. At ang bawat isa'y may dalang regalo sa kanya. Mga sisidlang ginto at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mola, at nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Mga sasakyan ni Solomon. Nagtatag si Haring Solomon ng isang malaking hukbo na binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Ang mga ito'y inilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Sa Jerusalem, ang pilak ay naging parang bato sa dami
at ang cedar ay naging kasindami ng sikamoro sa kapatagan. Galing pa sa Musri at Cilicia ang mga kabayo ni Solomon. May mga ngalakal siyang tagapamili doon sa tiyak na halaga. Bumibili din sila ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pila bawat isa at sa 150 piraso naman ang bawat kabayo. Ang mga ito'y ipinagbibili ng mga mangangalakal ni Solomon sa mga haring Heteo at Arameo. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Binabati rin natin si Leoson sa pakikinig o panonood. Si Marvin Angeles. Yan. Magandang gabi sa iyo. Yan. Si Leticia Comedya. Yan. Magandang gabi sa iyo. Tsaka si Ellen Lo. Yan. So, magandang gabi sa inyo, no? Medyo putol-putol po dahil po yung signal po medyo mahina, no? Mahina po yung yung signal natin. Pero pinakamahalaga naman, mapakinggan nyo ako. Okay? So, ano po bang pag-uusapan natin ngayon? Yung binasa niya, unang libro ng Biblia po, Hari. Yung unang libro ng Hari, chapter 10. So, yan po. Dumalaw po yung reyna ng Sheba, no? Ang bago niya pong pangalan po ngayon ay Yemen. Yan po ang makabagong tawag po, no? Yemen, no? Isa po siyang matalino na reyna, magaling, at may wisdom din, no? Katulad po ni Solomon, no? Nagpunta siya doon dahil nabalitaan niya yung kagalingan ni Solomon, no? At naganda siya ng mga katanungan na para subukan ang galing ni Solomon. Actually, hindi lang po nalagay sa Biblia, pero may istorya na naging asawa yan isa sa naging asawa ni Solomon. Yan, at bumalik siya sa Ethiopia para ipanganak ang anak niya kay Solomon na si Menelik. Menelik I. So, yun. Yun po yun. Sige, antayin natin. So, parang trading po ang isa sa makinarya ni Haring Solomon. Sort of. Ayan. So, yun. Parang palitan, no? Kasi may taga-bili siya, eh. May taga-bili siya at mayroong So, tayo lang yan. Ayan. Diyos Caliano del Mundo is watching. Ayan. Magandang gabi po, no? Ayan. Siguro magandang pakiramdam ni Christine Troy, no? Yung asawa. Parang hindi kagandahan. Ayan. Ayan. So, yun po yun. Nasasabi tuloy ako, nakakaarma ako sa kalokohan ko, eh. So, ano kaya mga tanong ni Queen Sheba kay Solomon? Palagay mo, Robert? Pwedeng gustong malaman din ni Sheba kung ilan yung asawa ni Solomon. Hindi. May ibang bagay yan na may siguro mga tanong kung paano niya pinamamahalaan yung kanya kaharian. Okay. So, may mga sample question ako na tinanong ni Sheba. Ayon sa research, no? The-research natin wala sa Biblia to. Pero may tanong si Gina, no? Bakit po kaya si King David hindi niya nakakausap ang Diyos? Pero si King Solomon po, nakausap niya. Okay. Si David kasi, from the very start, gumagamit ng mga propeta para sa kanyang pakikipag-usap. Si Solomon, tainting na nagdadasal at kinakausap niya ang Diyos sa kanyang katahimikan, sa kanyang pag-iisa. So, yun yung nakikita ko, eh. Yun ang nakikita ko. Hindi naman din-deprive si King David na makausap niya ang Diyos, kundi yung pamamaraan, yung paniniwala, yung sa sarili niya kagustuhan, doon nangyayari ang pakikipagkomunikasyon mo sa Diyos. Magamit pa nga isang effort, eh. Ngayon, kung gusto mong makausap ang Diyos, gusto mong makita ang Diyos, makikita mo, makakausap mo. At yun yung ginawa ni Solomon. Yan. Oy, Mary Lawrence Frances, watching. Yan. Pia Alinganga.
Aliganga. Aliganga. Sorry po, Aliganga. Sa Cebu yan. Uy, yung mga ating nanonood sa Cebu, yan. Okay, anong tanong ni Queen Sheba? Yan. Riddle po yung mga tanong niya. Ano po yung riddle? Yung riddle sa Tagalog. Yan. Panaisipan? Ano? Hindi. Pero, bugtong. Bugtong? O nga, bugtong. Bugtong. Bugtong po. Okay. So, ano yung yung kilalang tanong? Ayan. Ito po. Meron po ako ni-research po eh. 7 araw. Ayan. Ayan. 7 ang umalis. Siya mang pumasok. 2 ang tumigaw sa uhaw. Kinonvert ko na po ito, no? Translate ko na sa Tagalog. Nagdasal ako talaga kasi walang Tagalog conversion eh. Ako na ng Tagalog. At 1 ang uminom. Reader doon. 7 ang umalis. Siya mang pumasok. 2 ang tumigaw sa uhaw. At 1 ang uminom. Yun ang tanong ni Queen Sheba. So, ano ang sagot? 7 ang umalis. Siya mang pumasok. 2 ang tumigaw sa uhaw. At 1 ang uminom. So, mga numero to. Mga numero, di ba? 7, 9, 2, at 1. So, ano ang sagot? Solomon. So, ang sabi ni Solomon, ang sagot ni Solomon, ang sagot dyan ay 7 araw na pagre-regla ng babae, 9 na buwan ang pagbubuntis, 2 suso ng punong-puno ng gatas, at 1 sanggol na sumususo. So, ang ibig sabihin niyan, isang babae na nireregla, na buntis, at nagpasuso ng anak. Tama? Pwede, di ba? Kasi 7 ang umalis, so 7 araw ang pagre-regla, usual, the standard, siya mang pumasok, which is 9 na buwan ng pagbubuntis, 2 tumigaw sa uhaw, which is 2 suso ng kanyang ina, at 1 ang uminom. Yung baby ang uminom. Galing, no? Galing. So, isa pang tanong na kilala, paano malalaman kung ano ang lalaki sa babae na magkamukhang magkamukha? At ang tunay na bulaklak sa artificial na bulaklak na magkamukhang magkamukha din. Solomon. Doon sa babae at lalaki na magkamukha, yung kasabihan, siyempre, sasabi. Pwede. Yung, sa bulaklak, kung sino yung dinadapuan ng bubuyog. Ayun. Okay. Ang sagot ng ang babae, sasaluhin naman sana sa kanyang palda. Parang pag pinatignan ko yung dumi ng siko, yung bading ba ganon. So may manyarism ang ibig sabihin. At ang bubuyog ang magsasabi kung saan yung tunay na bulaklak. Kasi hindi pupuntahan ng bubuyog yung plastic na bulaklak. Okay? So magaling. Pwede si Tata Bert, yung bubuyog. Sabi ko na, si Solomon to eh. O isa pa sa tanong ni Sheba, no? Ano ang Diyos mo? Tinagalog ko na po ito, no? At ano ang itsura niya o sino ang kamukha niya? Solomon. Ang Diyos ko ay yung dinadasalan ko at nagbibigay sa akin ng mga bagay-bagay na kailangan ko. Sagot ni Solomon, ang Diyos ko ang pinakamataas sa lahat ng pagkalalang. Wala siyang iisang itsura at wala siyang kabaligtaran o kapantay man lang dahil hindi naman siya nilalang. Tinagalog ko na, English yun. Ang hirap mag-Tagalog. Tapos may meeting pa ako, nakita mo naman, di ba?
So, yun po yung sagot niya. Yan. Paano mas magaling translate ng Tagalog? Ang hirap kaya. Okay. Bago ang paglalang ng lahat, nasa ng Diyos mo, at nasa ng Diyos mo matapos ang lahat ng ito o pagkagunaw. Solomon, Ang Diyos ay nandoon na. Dahil siya ang naglalang ng lahat. Siya ang una at siya ang katatang. Siya ang alpha at siya rin ang omega. okay. So, ito naman ang sagot ni Solomon. Bago pa sa pasimula, ang Diyos ko ng ang lahat-lahat. Siya ang naglalang. Matapos ang lahat ng mga nilalang, mananatili siya na siya ang lahat-lahat. Okay. So, yun ang sagot. Okay, pinili ko lang ha. Ito yung 5 pinili ko. So, ito yung isa. Ang karunungan ba ay natural o isang biyaya? Kung katulad ni Haring Solomon, yun ay biyaya sa kanya. Pero meron din tayong karunungan natural. Okay. So, accepted na natin yan. Hindi naman to si Solomon. nga eh. Ang karunungan ay maaaring aralin. Maaaring aralin ang karunungan. Pero, ang unawa ay isang biyaya mula sa Diyos. Tinranslate ko lang po yun. Hopefully, tama po yung pagkakatranslate ko mula sa English na napakahirap papunta sa Tagalog. Yan. Ang karunungan ay maaaring aralin, pero ang unawa ay isang biyaya mula sa Diyos. Sana po binayaan ako ng Diyos ng pag-translate sa Tagalog at hindi po yung dinasal ko eh. Sana po. Yan. Okay? Hindi naman. Okay. So, anong pa tanong? Yan sa binasa natin niya, may binanggit tungkol doon sa ulo ng bisirong baka na nasa ulunan ng trono ni Solomon. Ano ang ibig sabihin nun? Bakit ganon? Instead, yung si Yahweh ang ilagay. Instead na yung si Yahweh ang ilagay doon. Okay. Pinabati ko muna si Terry Martinez sa panonood po. Maraming salamat po. So ulit, ang tanong, bakit ulo ng bisiro ang nilagay? Bakit hindi si Yahweh ang nilagay? Oo, doon sa trono niya. Sa trono niya, trono ni Solomon. Solomon. At tanongin kita, yung itsura ng bisiro, alam mo? Yung bisirong baka. Okay. Alam mo? Hmm. Itsura ni Yahweh. Hindi. Ano nilalagay mo? Hindi, nakakausap na si Yahweh naman eh. So parang nakikita niya ang sulat. Babalikan kita sa sagot niya, ha? Ano itsura? Sino ang kamukha niya? Wala siyang isang itsura at wala siyang kabaliktaran o kapantay dahil hindi naman siya nilalang. Hindi ba pwedeng pangalan na lang ni Yahweh ilagay na roon? Wala nga siyang isang itsura. Ang gulo mo eh. Hindi pangalan lang eh. Hindi. Kung gusto mo ilagay ang isang bagay, ilagay mo na lahat. Kung yun ang pertaining mo sa Diyos, yun yung ibig niyang sabihin. Wala siyang isang itsura at wala siyang kabaliktaran. Kaya nga di ba, pag pinapantay nila ang langit at impyerno, ang Diyos at ang demonyo, katarantaduhang malaki yun. Kasi ang Diyos, walang kapantay yun. Walang kabaliktaran yun. Doon pa lang, ang dami na nagkakamali. Lahat ng mga pastor nyo, mali. Pinapantay nyo yung Diyos kay Lucifer eh. Hindi magkapantay yun. Nilalang niya lang si Lucifer eh. Di ba? Oo. So, anong gusto mo ilagay sa itsura ng kanyang trono? Ang sa akin kasi, parang mas binigyan niya ng honor yung ulo ng baka doon. Parang hindi lang Pwede, I agree. dekorasyon. Pero ayon sa sagot niya, dito mo makikita ng sagot niya. Wala siyang iisang itsura. Wala siyang kabaliktaran o kapantay dahil hindi naman siya isang nilalang. So, lahat ng sinasabi mo ay nilalang.
Wala siyang isang itsura din. He can be anything. Which is true. Ang Diyos ba pwedeng maging bisiro? Pwede. Gusto niya maging ipis? Pwede. Gusto niya maging anghel? Pwede. Pwede nga kahit ano eh. Gusto niya nga eh. Kaya wala siyang isang itsura. So, anong gusto mo ilagay na itsura niya? Actually, kaya na itanong ko lang yan, parang balik, doon panahon ni Moses. Antites cum na, kamusta? Ay, test. Okay. Noong di ba, Wala kayong house to house? nung umakyat siya ng... Ano pala? Sorry, stay. Sige, tuloy. Nung umakyat siya ng... Tapos pagbaba niya, merong golden car. Oo, yun. Parang yun ang nag-ano sa akin. Dito nga medyo may problema nga eh. Nagkagawa sila ng mga itsurang nilalang ng tao. So, ngayon ang tanong, hindi naman nila daw sinasamba yun. Tapos tayo biglang sinasamba natin bilang Katoliko. So parang may pagkakamali lahat sila doon. Kasi it's just the same para sa akin. Well, anyway, ayon dito sa sagot ni Solomon, which is pinaniniwalaan ko, at yun din yung pananaw ko, wala namang iisang itsura ng Diyos. Kaya ang tanong sa akin, nakakausap ko yung Diyos, oo, ano itsura? Ito itsura. Bakit? Iyan yung upbringing ko as Catholic eh. Yun ang tinuro sa akin, yun ang itsura. Eh kung tinuro sa akin mukhang ipis, baka ipis ang itsura ng Diyos ko. Kasi ang paniniwala ko yun eh. Kaya wala nga siyang isang itsura. Paano kung sabihin ko sa iyo, sa pananaw ni Moises ay ulo ng bisiro, ang ulo ng Diyos? Baka yun yung ano niya. Hindi, kaya yun na nakalagay. Pwede, di ba? Pwede. Pero ayon sa sagot niya, wala naman siyang isang itsura. Wala siyang kabaliktaran, wala siyang kapantay. Di ba? Kaya di ba maraming mga miracle, nagpapanggap na pulubi, mabantot. Di ba? Nagpapanggap na gano'n. Yung pala, anghel o Diyos yun mismo. Di ba? So very mysterious yan. Nasa paniniwala mo yan. Ikaw ba, sa tingin mo, kung makikita mo ang Diyos, ano mukha? Ay, kung ano yung tingin ko sa kanya, Ano nga? si Jesus. Okay. Ako kasi, ang thinking ko, no, kaya ang nagpapakita sa akin, matandang tao, dahil yung God the Father, yun yung itsura ng God the Father, which is yun yung pinaka-ama. Kaya yun yung itsura na nakikita ko. It is because yun yung upbringing ko, yun yung sinaksak sa mind ko, yun yung pinaniniwalaan ko. Kaya pag nagpakita ang Diyos at nagpakipag-usap, yun ang itsurang makikita ko. Kaya kung may makikipagdebate sa akin, problema niyo yun, hindi ko problema yun. Kasi ngayon ang upbringing sa akin, kung ipis ang upbringing sa akin, di malamang mukhang ipis yung kausap ko. Yan. Sabi ni Terry, kung ako sa inyo, ilagay kong itsura yung magandang sa paningin ng Diyos. Pwede naman po yun. Wala naman po tayong problema. Pero sa mata po ng Diyos, lahat po ng nilalang niya ay maganda. Maniwala po kayo. Dahil po perfecto po ang Diyos, perfecto ang kanyang nilalang, kaya lahat po ng nilalang niya ay perfecto, kaya maganda sa paningin ng Diyos. Yung po bang unggoy, pangit po ba sa Diyos? Hindi po. Napakaganda po niyan at may gamit po yan. Kaya po yan ginawa ng Diyos. Ganon din po ang buhaya, ganon din po ang tigre, ahas, at ang mga puno at mga damo. Gayon din po tayong mga tao. Dahil lahat po ng nilalang niya, hindi naman po siya mag-aalala ng hindi maganda. At mayroong purpose sa mundo na maganda. Naintindihan po ninyo? Yan. Naalala ko sa inyo, dati na naginip ako, parang panahon pa ni King Solomon. Di po makatingin yung lalaki sa Diyos kasi sobra po liwanag. Mabubulag daw po siya pag nakita niya ang Diyos. Baka panahon ni Moises yun. Kasi yun ang panahon ni Moises eh. Nabubulag yung taong titingin sa Diyos. Yan po yun. Okay? Maganda yan, Gina, kung sumali ka para medyo Kasi nung panahon ni Moises, yun nabubulag yung mga tao pag nakita nila kasi burning bush. Yan. So maliwanag na maliwanag. Yan. Oh.
for the sake of discussion, Tata Bert, hindi naman mali ka. No? Or para mag-expound lang, tsaka para animated tayo. Minsan gugulat siya, tinitira daw kita. Hindi, sanay na si Tata Bert sa akin. Hindi naman kami nagtitira dito. Nagpapaklitan na kami kuro-kuro at ganyan ako makipagpalitan ng kuro-kuro. Tama? Tama. Walang personalan nga. Siyempre. At walang pagalingan yan. Mm-hmm. Diba? Mas magaling pa si Tata Bert sa akin. Yung po ang tinanong ko dati sa GC, akala ko po, Sodomon yun. Sodomon. Sodom and Gomorrah. Sodom lang. Sodom. Sinagot naman ni Atty. Itanong ka lang, Ginay, huwag kang mahihiya kahit mali-mali. Kasi nga, hindi mo nga alam. Kaya hindi mali. Kaya nagtatanong eh. Kaya hindi mali. Yung kaalaman mo sa tama, kaya hindi mali, kundi tinatama na natin yung pagkakaalam mo. Kaya normal lang yan. Okay na yan. Team Solomon pala. Okay. So, sige, ano pa tanong? May tanong ka pa, tatapay ka na, wala na. So, yun ang tanong mo. So, ang ganda ng tanong mo, karunungan ba yung natural o isang biyaya? Ang karunungan po lahat pwedeng aralin. Katalinuhan, pero ang unawa. Kasi, kaya mo may memoryahin eh. Karunungan, katalinuhan, yung memoryado mo. Pero unawa, naunawaan mo ba? Ang dami pong magagaling, hindi po nila naunawaan ang kanila pong karunungan. Diba? Dahil nila hindi naunawaan. Paano yun? Hindi na naunawaan yung kanilang karunungan. Oo naman. Memoryado yung Biblia. Okay. Alam ko na. Marami niyan. Di ba? Hindi nila naunawaan. Hindi na alam kung paano sa buhay. Di ba? Hirap na hirap sila. Ang daming kalokohan na maririnig. At marami po kayong matututunan niya sa mga lectures ni Senyor bago magkamusan. Dinso lang. Ano po ba yung garing? Narinig ko po yung sa nobena, Torre ni David, garing ginto. Yung ivory. Yun po yung ivory, yung gold, yung mga ano na kawan at patawarin ng kaluluwa ni Berto. Isa lang po nagbibigay po ng kapatawaran, ang Diyos Ama. So hindi po kayo papatawarin ng Torre garing ni David. Yan. So, kalokohan po yun. Kaya yung mga dasal sa patay, kalokohan yan. Pakita niyo yung pagmamahal niyo habang buhay pa. Yung kalokohan. Alam mo yung drama na lang yun eh. Tawag ko doon drama eh. Yung burol. Drama na lang yun. Kalokohan yun. Daw niniwala doon. Sige, basa na tayo. Isang kabanata ng unang aklat ng mga hari. Tumalikod si Solomon sa Diyos. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonio at Teteo. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonio, at kay Milcom, ang karumal-dumal na diyos ng mga Amonita. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David.
na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga altar, ang mga Diyos-Diyosa ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga sinabi nito sa kanya, Dahil sumira ka sa ating kasunduan, at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Ngunit, alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. 1 lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili. ang mga kaaway ni Solomon. Ipinahintulot ni Yahweh na magkaroon ng kaaway si Solomon. Ang Edomitang si Hadad, buhat sa lipi ng mga hari ng Edom. Nang masakop ni David ang Edom, pumunta roon si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo, upang ipalibing ang mga nasawi sa labanan. 6 na buwan siyang nanatili sa Edom, kasama ang buong hukbo ng Israel, at hindi sila umalis hanggat hindi nila napapatay lahat ang mga lalaki roon. Subalit si Hadad, na bata pa noon, ay nakatakas patungo sa Ehipto sa tulong ng ilang Edomitang tauhan ng kanyang ama. Buhat sa Midian, nagtungo sila sa Paran, at tuoy nakakuha sila ng ilan pang mga lalaki na isinama nila sa Ehipto. Tinanggap siya ng Paraon, ang hari ng Ehipto. Binigyan ng bahay, lupa, at lahat na kailangan. Napamahal si Hadad sa Paraon at napangasawa niya ang hipag nito, ang kapatid na babae ni Reyna Tapnes. Nagkaanak sila ng isang lalaki na tinawag nilang Genubat. Nang ito'y maaaring ihiwalay na sa ina, ito'y kinuha ng Reyna at pinalaki sa palasyo kasama ng mga anak ng Paraon. Nang mabalitaan ni Hadad na patay na si David at pati na rin si Joab, ang pinuno ng hukbo ng Israel, nagpaalam siya sa Paraon, "Ipahintulot po ninyong umuwi ako sa aming bayan," wika niya. "Kinukulang ka pa ba rito ng anuman at gusto mo nang umuwi sa inyo?" tanong ng Paraon. "Hindi po," sagot ni Hadad, "ngunit ipahintulot po ninyong makauwi muna ako sa amin." May isa pang kaaway na ginamit si Yahweh labang kay Solomon, si Rezon na anak ni Eliada. Tumakas siya sa kanyang amo, si Hadadezer na hari ng Zoba. Nagtipon siya ng mga tauhan at naging pinuno ng isang pangkat ng mga tulisan. Nangyari ito nang talunin ni David si Hadadezer at pinatay ang mga kakampi nitong taga-Syria. Si Rezon at ang pangkat niya ay nanirahan sa Damasco at dooy ginawa siyang hari ng Syria ng kanyang mga tauhan. Naging kaaway siya ng Israel sa buong panahon ng paghahari ni Solomon. Ang pag-aaklas ni Jeroboam. Isa pa sa mga lumaban kay Solomon ay isa ring tauhan niya, si Jeroboam na anak ng Efrateyong si Nebat na taga Sereda.
Ang ina niya ay si Serua na isang biyuda. Ito ang kasaysayan ng kanyang paghihimagsik laban sa hari. Ipinagagawa ni Solomon ang muog ng milyo at pinatatakpan ang mga butas sa pader ng lungsod ng Jerusalem. Si Jeroboam ay isang lalaking may kakayahang kaya't nang makita ito ni Solomon, inilagay itong tagapamahala ng lahat ng gawaing bayan sa lupain ng angkan ni Jose. Isang araw, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Shilo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balaban. 8 ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balaban at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem. Ang lungsod na aking pinili mula sa lahat ng lipi ng Israel. Ginawa ko ito sapagkat tinalagkuran niya ako at naglingkod siya kay Astarte, ang Diyos ng Macedonio, kay Semos, ang Diyos ng Edom, at kay Molek, ang Diyos ng Amonita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko, at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. Ngunit, hindi ko aalisin ng kaharian habang siya'y nabubuhay. Pananatilihin ko siyang hari, alang-alang kay David, ang aking lingkod na tumupad ng aking mga utos. Ngunit kukunin ko ang malaking bahagi ng kaharian mula sa kanyang anak. At ang 10 lipoy ay ibibigay ko sa iyo. 1 lipi lamang ang ititira ko sa kanyang anak. Sa gayon, ang lingkod ko si David ay lagi magkakaroon ng isang apo na maghahari sa Jerusalem. Ang lungsod na pinili ko upang dooy sambahin ako. Ikaw nga ang maghahari sa Israel at ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala ang lahat ng lupaing magugustuhan mo. Kung susundin mo ang lahat ng aking mga utos, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gawain magiging kalugod-lugod sa aking paningin, at susundin mo ang aking batas at tuntunin, gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, ako'y sa iyo. Pananatilihin ko ang iyong angkan tulad ng ginawa ko kay David. Ibibigay ko sa iyo ang Israel at paparusahan ko ang mga anak at apo ni David ayon sa nararapat sa kanila. Gayunman, ito'y hindi panghabang panahon. Dahil dito, sinikap ni Solomon na ipapatay si Jeroboam. Ngunit ito'y nakatakas at nagpunta kay Shishak, hari ng Ehipto. Nanatili siya hanggang sa pagkamatay ni Solomon. Wakas ng paghahari ni Solomon. Ang iba pang kasaysayan ni Solomon, ang kanyang mga ginawa at mga karunungan ay pawang nakasulat sa aklat ng mga gawa ni Solomon. Naghari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Nang siya'y mamatay, inilibing ang kanyang bangkay sa lungsod ni David na kanyang ama. Humalili sa kanya ang anak niyang si Rehoboam. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maligayang panonood po kay May Andal Dicho, kay Judy Pimentel, kay Lorraine sa Cruz, kay Oscar Usena, si Ann. Uy, Anak mo, doon sa Australia yan siya. So, may tanong. Bakit apoy? Ano daw? May tanong. Senyor,
Wi-Fi represent Ama? Question ito ni Brenda. Ay, hindi ko alam. No? Hindi ko alam kung bakit yon. Kasi nga, ang sagot ni Solomon, kaya niya mag-anyong kahit ano. So, maaaring nung mga panahon na yon, apo yung gusto niya. Di ba? So, ayun. Another question from Ginay. Last week nawala yung mana at iba pong laman ng kaban. Hanggang ngayon po ba wala na ang mga iyon? Ayon sa pagkakabanggit sa Biblia, wala na yun. Kasi tablet na nga lang. Ay, yung buong Art of Covenant na nawawala na. Oh, yun. So, yun po yun. Okay? So, pwede po magtanong. Yan. Send in your questions. Yan. So, balik na tayo, no? Nagalit ang Diyos sa pag-aasawa ni Solomon ng iba't ibang lahi. Hindi naman siya nagalit dahil maraming asawa eh. Nagalit siya dahil iba't ibang lahi. Dahil doon, naparusahan siya, no? Na tatanggalin nga sa kanya yung paghahari. Pero hindi sa panahon niya, sa panahon ng anak niya, no? Dahil tinayuan niya yung mga asawa niya na sumasamba sa mga Diyos, no? Yung kay Astarte, no? Diyos naman si Dinyo, Milcon, Diyos ng Amonita, Semos, Diyos ng Moab, no? So, nagalit ang Diyos, no? Kasi siyempre, asawa niya, siguro para pagbigyan, at saka mga anak ng hari yun, eh. Hindi naman basta napulot niya lang yun, eh. So, hindi rin lilipat yun ng, anong tawag dito, ng relihiyon o paniniwala, no? So, instead, no? At saka, diplomasya gamit niya, eh. Para hindi magkagera, para lumaki yung kanyang pag nasasakupan, no? So, ayun, tinayuan niya. Kaya naman bilang parusa, no? Tinanggalan siya, tsaka binigyan siya ng problema. No? Nagkaroon siya ng mga kaaway, no? Ano mga nabanggit na nakaaway niya? Si Hadad, na taga-Edom, si Rezon, na taga-Damasco, at si Jeroboam, na taga-Sereda. Na yan yung magmamana ng 10 lipi ng Israel. At ang maiiwan lang eh, Judea na naman kay... Yan ang palagi na iiwan eh, no? Sa lahi ni, mga magkukulit na, So, pag-usapan natin, nagalit ba ang Diyos sa 700 wives sa 300 concubines ni Solomon? Parang hindi naman. Nagalit siya dahil sumamba sa Diyos ng mga asawa niya. Pinagpatayo pa nga niya ng rebulto. At nag-alay siya. Oo. Nag-alay din siya. So, yun nga. Kaya nga bilang parusa, tatanggalin sa kanyang paghahari 10. 12 tribes yun. Isa lang ang iiwan sa kanya, yung Judea. Sinabi na yung kay Jeroboam na Boam na siya yung maghahari. Yan. So, sinabi na mismo ng Diyos. So, yun yun. Dahil nga sa galit kay Solomon. Pero, yung mangyayari yun, pag patay na si Solomon. Okay. So, ayun. Ano pang tanong? So, hindi galit. Hindi galit, Diyos mag-asawa. Hindi. Sa pag-aasawa ng 700. Hindi galit daw. So, malayo pa ako. Kaya hindi ako sasamba sa Diyos-Diyosan nila kung may Diyos-Diyosan nila. So, anong pong tanong nyo? Tanong na kayo. Ito yung maganda eh. By the way pala po, si David po, 300 ang asawa. 700 ang concubine. So, 1,000 po. Yan yung concubine. Matatawag natin kabet sa panahon ngayon. Si Solomon naman, 700 yung wife. 300 yung concubine. So, uso ang polygamy noong araw. Polygamy. Pwede kang mag-asawa ng marami. May tanong si Brenda, no? Pwede po bang ama, no? Ang Diyos Ama, no? Pero nang nawala loyalty ni Solomon nang sumamba sa iba, tama po ba? Maaari. Kasi yung kabilin-bilinan magsasamba sa ibang Diyos. No? Niligtas lang po ba ni King Solomon kasi di pa binawi nung buhay pa siya? Paano niligtas? No? Paano ni Ginay? Niligtas
lang po si King Solomon kasi di pa binawi yung buhay pa siya. Hindi ko po alam po yung malinaw na na tanong, no? Pero siguro po ayusin ko po yung tanong, no? Bakit hindi tinanggal kay Solomon yung paghahari niya habang buhay pa siya dahil kay David? Yun nga yung isang problema ko eh. Ang isang problema naman natin, si David naparusahan din. Dahil naman sa pagpatay niya doon sa asawa ni Betseba. Di ba? Dahil sa pagpatay niya kay Betseba, nagkaroon ng sumpa ng walang katapos ang kaguluhan habang buhay siya. So, napagalitan din si David, no? Nung panahon ni David. No? So, yung istorya, ba't dito, pogi-pogi si David, no? Yan. Pero tayo, nagbabasa lang tayo. Pero yan yung question ko, no? Parang may kamalian din si David, nung panahon ni David, hindi din dahil sa pag-asawa. Kundi dahil pinapatay niya yung asawa ni Betseba para mapangasawa niya si Betseba dahil nabuntis niya. Okay? So, yun yun. Di ba? So, yun yun. Pogi-pogi si David eh. Kaya hindi kinuha. Dahil kay David. Sino po ba pumalit kay Solomon? Sabi ni Gina eh. Dalawa po pumalit sa kanya. Sa 10 BP po, si Jeroboam. Sa 1 BP po, which is naging 2 po yun, si Rehoboam. Yan. So, parehong buang. Rehoboam, Jeroboam. Yung po, 2. Bumalagsak po yung Judea. Kaya po magulo yung Israel eh. Magulo po yung Israel. 2 na naman yung hari. Yan. Yan yun. Yan po yung babasahin natin sa 12. Si David po, di nakakausap ang Diyos. Si Solomon po nakakausap ang Diyos. Pero dahil po kay David, niligtas si Solomon. Ganun nga po yun. Yun po yung ayaw po sa pagkakasulat. No? Yan. Okay. Yun po. Okay? Sige, basa na tayo. Ikalabindalawang kabanata ng unang aklat ng mga hari. Naghimagsik ang mga lipi sa hilaga. Pumunta sa Shechem si Rehoboam sapagkat nagtipon-tipon doon ang lahat ng mga taga-Israel upang siya'y gawing hari. Nasa Ehipto pa noon si Jeroboam na anak ni Nebat. Nagtago siya roon noong pinaghahanap siya ni Solomon. Nang mabalitaan ni Jeroboam ang mga pangyayari, umuwi siya mula sa Ehipto. Siya'y kanilang ipinasundo mula roon. Humarap nga kay Rehoboam si Jeroboam at ang buong Israel at sinabi sa kanya, napakabigat po ng mga pasanin iniatang sa amin ng inyong ama. Bawasan po ninyo ang pahirap na ginawa niya sa amin. Pag-aamin ninyo ang pasanin na aming dinadala at paglilingkuran namin kayo. Sumagot si Rehoboam, bigyan ninyo ako ng 3 araw upang mapag-aralan ang mga bagay na ito at pagkatapos bumalik kayo. Kaya umalis muna ang mga tao. Sumangguni si Rehoboam sa matatandang tagapayo na naglingkod kay Solomon nang ito'y nabubuhay pa. Itinanong niya sa kanila kung ano ang dapat niyang gawin. At ganito ang sabi sa kanya ng matatanda, kapag pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at ipinakita ninyong handa kayong maglingkod sa kanila, kapag sila'y inyong pinakitunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang panahon. Ngunit binaliwala ni Rehoboam ang payo ng matatanda. Sa halip,
Nagtanong siya sa mga kababata niya na ngayon naglilingkod sa kanya. Ano ang dapat kong isagot sa mga taong humihiling na pagaanin ko ang pasaning ipinataw sa kanila ng aking ama? Ganito naman ang payo nila. Sabihin mo sa kanila na ang iyong ama ay naging mahina at daragdagan mo pa ang pahirap na kanyang pinapasan sa kanila. At kung sila'y hinagupit niya ng latigo, hahagupitin mo naman sila ng mga panghampas na may tinik na bakal. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao ayon sa iniutos sa kanila ng hari. Salungat sa payo ng matatanda, magaspang ang sagot na ibinigay ni Rehoboam sa mga tao. Ang sinunod niya ay ang payo ng kabataan. Kaya't sinabi niya, kung mabigat ang dalahing ipinapasang sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa iyan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, panghampas na may tinik na bakal ang ihahagupit ko sa inyo. Hindi nga pinakinggan ng hari ang karaingan ng bayan. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng propeta ni Yahweh na si Ahiyas kay Jeroboam na anak ni Nebat nang sila'y magkita sa Shilo. Nang makita ng mga taong bayan na ayaw silang pakinggan ng hari, ay sinabi nila, umuwi na tayo, o Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ang anak ni Jesse? Pabayaan na natin ang sambahayan ni David. Umuwi na nga sa kanilang tahanan ang 10,000 ng Israel. Ang mga umuwi, ang mga nanirahan lamang sa mga lungsod ng Juda ang nanatiling sakop ni Rehoboam. Pagkatapos, pinapunta niya sa 10 lipi si Adoniram, ang tagapangasiwa ng sapilitang pagtatrabaho. Ngunit ito'y pinagbabato nila hanggang mamatay. Kaya't nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas patungo sa Jerusalem. Magmula noon, patuloy na naghimagsik ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Paghiwalay sa pamahalaan. Nang marinig ng pinuno ng Israel na bumalik na si Jeroboam, siya'y ipinatawag nila sa kapulungan ng bayan at ginawang hari ng 10 lipi ng Israel. Ang lipi lamang ni Huda ang nanatili sa angkan ni David. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga lipi ni Huda at ni Benjamin. Nakatipon siya na 180,000 mga sanay na mandirigma upang digmain ang 10 lipi ni Israel at bawiin ang kanyang kaharian. Subalit sinabi ni Yahweh kay Semayas na kanyang lingkod, sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon at hari ng mga lipi ng Juda at Benjamin na huwag na nilang digmain ang 10 lipi ng Israel. Hayaan na ninyang makauwi ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan sapagkat nangyari ay aking kalooban. Sinunod naman ang utos ni Yahweh at sila'y umuwi sa kanilang mga tahanan. Paghiwalay sa pagsamba. Pinatibay ni Jeroboam ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim at doon siya pansamantalang nanirahan. Pagkatapos, lumipat siya sa Penuel. Naisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David.
Ito ang sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang pinuno, si Rehoboam na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya't matapos pag-isipan ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 guyang ginto at sinabi sa mga taong bayan, huwag na kayong mag-abalang pumunta sa Jerusalem. Narito, bayang Israel ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa namay sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Bethel upang sumamba at mayroon din sa Dan. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Libay. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa altar sa Bethel sa mga guyang ginto na kanyang ginawa at naglingkod doon ang mga paring inilagay niya sa mga sagradong burol. Pumunta nga siya sa altar na kanyang ipinatayo sa Bethel noong 15 araw ng 8 buwan. Buwan na siya ang pumili. Ito'y ginawa niyang pista sa 10 lipi ng Israel. At siya mismo ang umakyat sa altar at nagsunog ng insenso. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, 2 na hari. Ayan. Kasi si Rehoboam, hindi nakinig si matatanda. Ayan. Kasi nagre-reklamo na yung mga taong bayan, humingi nga siya ng payo sa matatanda, hindi naman niya pinakinggan. Ayan. Ang sinunod niya yung payo ng mga kabataan, kundi pahirapan palalo. Sinabi kung pagbibigyan niyo ang kanilang kahilingan, kasi nga ang reklamo ng nahihirapan sila, no? Napakabigat ng pasaning inatang, bawasan ng pahirap. Yan. Kasi nga merong sapilitang pagtatrabaho. Yan. So, kaya yung 10 lipi nangyari sa kanya, no? Nangyari, di ba, yung nakasalubong niya si Ahiyas, pinagpunit-punit niya yung damit sa 10, binigay, no? Yan yun. So, lahat ng sinasabi ng propeta at ng Diyos, nangyayari. Yan yun. So, sige, ano yung baby mo dyan? Umiiyak yan. So, 10 tribes kay Jeroboam, si Rehoboam naman, 2 tribes. Benjamin tsaka Huda. So, tanong po kayo. Dahil po yan sa pagkakasala, yung pagsamba ni Solomon sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Pero dito, nagkasala rin si Rehoboam. Kasi nagpagawa siya ng guya na naman, no? Golden cup na naman. Dalawa pa nga Dalawa, no? Sinamba sa iba-ibang lugar. So, nagkaroon na naman sila ng kasalanan. May tanong si Gina, wala po ba sa anak ni Solomon na makausap ang Diyos o kinalugdan man lang? Nasa umpisa pa lang po tayo. No? So, pero so far, gumagamit sila ng mga propeta. Agree, tanong nga si Rehoboam hindi niya pinakinggan yung matatanda, pinakinggan niya yung mga kabataan. So, doon pa lang, mali na siya So, lalong pahirapan, no? Kumbaga magaspang yung pagkakasagot niya. So, hindi siya piniling maging hari, kundi si Jeroboam ang pinili. Which is tauhan lang ni Solomon yun. Which is yan yung sinabing parusa kay Solomon, no? Na ibibigay ko sa iyong lingkod, bayan, no? Sa iyong lingkod. Okay?
Sige. Kaya bakit para yung mag-ama parang 40 years naglingkod, naging hari? Okay, bakit 40 years na naging hari yung mag-ama, no? Meron kasing numero, no? Numerology o tingnan mo, 40 years nag-wander ang Israel. 40 years din si David, 40 years din si Solomon. So may mga magical na numero, 40 days and nights si Jesucristo nag-fasting sa wilderness, no? 40 days. So, nasa numbering yan eh. Lourdes Balmores. So, yan. So, ano pa? Tutugtog na tayong music. Yan. So, ano pang tanong nyo? Patay na po si Solomon. Patay na po si David. Yan. Iba na po ang hari. Dalawang hari. 10 kay Jeroboam. 2 po kay Rehoboam. Anak po ni Solomon si Rehoboam. Lingkod naman po niya si Jeroboam. Kaya gumawa ng golden calf na naman o gintong bisiro si Jeroboam kasi kung magsasamba pa sila sa Jerusalem o sa Juda, yung po yun, no? Baka makuha ni Rehoboam na naman yung mga tao. So, sige po. Any last word, Tata Bert? May kahulugan po ba yung numero na yun? Meron po. Miski si Kristo po, 40 days and 40 nights po nag-fasting. Hindi po talaga natin masasabi kung gaano katatag ang paniniwala ng isang tao. Kahit na yung pinahangaan natin na si David, nagkaroon din ng pagkakamali. Yung hinahanga pang isa natin na kanyang anak na si Solomon, medyo matatawag na matindi ang pagkakamali dahil sumampas siya sa mga Diyos-Diyosan na pinaniniwalaan ng kanyang mga naging asawa. Well, dumarating talaga sa buhay ng tao na nagkakamali. At sana, kung tayo magkamali, matuto po tayong tumayong muli at itindig ang ating buhay. Gawain na itong maayos. Gawain na itong naaayon sa utos ng Diyos. Gawain natin ito na ang sentro ay pag-ibig sa ating kapwa. Yun lang po ang ating sasabi. Salamat po. Sa istorya po ni David at Solomon na pareho na po nagwakas, no? Parehong lingkod ng Diyos, gusto ng Diyos, pero mix po, no? Pero isa lang po ang patunay na nagawa sila ng mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Nagkaroon sila ng parusa o sabihin na natin yung kanilang mga anak na sa tingin ko pwede na ma-rectify din dahil kung tama lang naging sagot ni Rehoboam na sa pagpapahirap, sa pilitang pagtatrabaho binigay ng kanyang ama, kung nakinig lang sana siya, maaaring siya yung hari. At maaaring hindi si Jeroboam ang nagkontrol ng 10. Subalit, dahil sinunod niya ang payo ng mga kabataan, natupad lang ang utos, ang hula ng propeta ni Elias. No? So, para sa akin po, no, sa buhay po natin, may mga maling desisyon tayo. Makagawa tayo ng mga bagay-bagay na hindi kalulugdan ng Diyos. Subalit po tayong mawala sa Panginoon. Katulad po ni David. Kasi po yun po yung... Kaya bakit si David gusto dahil kaalang-alang kay David, no? Hindi kinuha yung kaharian ni Solomon habang siya ay nabubuhay pa. Dahil sa pagmamahal kay David. Gayong naparusahan naman siya ng samot-saring problema. Patayan ng kanyang mga anak, pamilya. Pero dahil po hindi bumitaw si David sa paniniwala sa Diyos, kaya nanatili po ang Diyos sa kanya.
Si Solomon naman po, no, yung kanyang karunungan, yung kanyang unawa, nagkaroon po ng problema sa kanyang katandaan. Kung mababasa po natin, nung kanyang kabataan, okay pa po siya. Subalit, nang siya'y tumanda, doon na po siya nagkaroon po ng kamalian sa kanyang katandaan. Doon niya na po ginawa po ng mga templo, ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Dumating na po yung panahon na kung saan maaaring naging ulyanin na si Solomon dala ng katandaan. Kasi po yung po sinasabi po ng Biblia dahil po sa matanda na si Solomon, yan po yung kanyang naging mga pagkilos. Yan. So, nang matanda na si Solomon, nahikayat na siyang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po yung sinabi, nang matanda na si Solomon. So, may mga weak point po tayong mga tao. Hanapin po natin yan. At paglabanan. At kung sakaling hindi natin paglabanan, manalangin, manalangin, manalangin. Huwag bibitaw sa awa, sa kapangyarihan, sa kapatawaran, at pagmamahal ng Diyos. Dahil bilang isang tao po, katulad ni Eva at Adan, tayo po'y maliligaw. Ang mundo po kasi ay polarity. May opposite po. May opposite palagi po. Kaya po tayo makagawa ng pagkakamali. Kaya po tayo may kahinaan. Kaya nga po tayo may kalakasan, meron din po tayong kahinaan. Si Solomon po dumating po yung kahinaan niya nung kanya'y matanda na. Ante pabalik. So, tayo po, maaaring tatanda. Tulad ni Tata Bert, maraming pagkakamali. Ginagawa na lang natin comedy. Normal po yun. Ako po magkakamali. Normal din po yun. Pero huwag tayong bibitaw. Huwag tayong bibitaw. Lagi tayong magdadasal. Kasi po, mapagpatawad po ang Diyos. Maawain po ang Diyos. At higit sa lahat po, mauunawaan niya lahat ng mga bagay-bagay tungkol po sa atin. Ako po si Anthony Vivero para sa EGT. Si Tata Berpito, and by the way, Wednesday po bukas at may gamutan. At para doon sa mga gustong sumama po, may lubinang prayer po tayo at ituklak sa pangunguna po ni Tita Hermie Rodriguez. At yung pag-uulit po muli ng lecture ni Senyor, maganda po yun. Meron talaga. Meron. Okay. Muli po, God bless sa ating lahat. Magandang gabi po. AGT.